Welcome back everyone! So ngayong araw nga andito ako sa aming balcony here in Egypt. Ngayong araw magbabasa tayo ulit ng mga comment niyo sa aking TikTok account. Itong video na to guys, ang dami kong nare-receive na comment. Medyo hindi siya makitang malinaw. Pero kung kayo ay nagpa-follow sa akin sa TikTok, guys, ang dami nagko-comment dito. So basahin natin and we will give some reaction and advice for those people na nagko-comment dito. Usually kasi sa kanila may mga jowa silang mga Egyptian or na heartbroken sila sa mga Egyptian nun. So ang POV ko dito guys is you just found out your Egyptian boyfriend got married. Maraming nakarelate dito sa aking post sa aking TikTok. So basahin natin yung iba nilang comment. Magsimula tayo dito kay Ellie. Ang sabi niya ay, ha ha ha, kaya ayaw ko na magseryoso. So ayaw niya na magseryoso guys, dahil nga sa naloko na nga rin siya ng Egyptian. So, masasabi ko lang sa'yo girl is, hindi naman lahat ng Egyptian ay nagloloko o manloloko. Depende na lang din yan. So kung lucky enough ka nga rin na makahanap nung right Egyptian para sa'yo, good luck guys. Good luck sa'yo. Sana makahanap ka. Huwag mong sabihin na ayaw mo na magseryoso, malay mo yung magiging jowa mong susunod is yun na pala yung talagang seryoso sa'yo. Diba? Who knows? Next is, doon tayo kay... Ang dami nagsasabi ng ouch, ouch. So, relate na relate sila guys. So, next guys is, dito kay Foxy Eyes. Sabi niya, distance to my Egyptian relationship. Stationship nga nakalagay sa kanya. It means relationship. Nagkamali lang to ng type. So, para sa akin guys, make sure lang na ma-fall in love kayo doon sa tao na mamahalin kayo ng higit pa sa pagmamahal sa inyo. And make sure din na you love yourself more than anyone. Para in case man na may mga gantong sitwasyon, masasaktan ka or break up, hindi ka ganun ka down sa life mo, 'di ba? So, love yourself more than anyone first. Next is si Gia. Sabi niya, dapat pag Egyptian lalaki natin, handa na tayo palagi magpalaya. Ouch. Ang sakit naman nun, guys. Parang sinabi mo na rin na from the start of your relationship, you already know that you don't have a happy ending. So, bakit ka dun tumataya sa isang relasyon na alam mo naman na wala kayong happy ending, hindi mo sigurado na mamahalin ka talaga ng tao? You're just wasting your time. For me guys, I will advise you that don't pursue those kind of relationship kasi masasaktan ka lang sa bandang huli. Sometimes, we love the person but we need to think better than that. Next guys is ito si ate girl. Sabi niya, most painful pain in my life ever and ever. Pero matapang tayo, di pwede susuko para sa isang lalaki dahil may pamilya tayong umaasa. Correct. So, doon sa mga kabayan natin na dumaranas ng heartbreak at this time, magpakatatag kayo. Kasi may mga pamilya kayong umaasa sa inyo. So, mostly no mga kabayan natin na nasa ibang bansa are leaving their family for the good of their future. So, why you are wasting your time, your energy, and your effort for someone else na hindi niyo naman alam na hindi ka naman sigurado kung mamahalin ka talaga din, 'di ba? Or gaya ng ibang mga kabayan natin diyaan na may mga asawa na sa Pinas or may mga anak na, mag-focus na lang kayo doon sa family niyo. Don't look for something else na ikasisira pa nung life ninyo and nung family niyo. Focus lang kayo doon sa family niyo guys or sa mga kiddos niyo. Next naman, ito si Amina, sabi niya, kaya takot talaga ako, pero sobrang mahal ko. Pero mas pinipili ko na lang muna masaktan kami pareho ngayon. Oh, that's so deep. So you're choosing
to feel the pain for the both of you. So, good luck sa'yo, Mina. Sana makahanap ka din ng taong mamahalin ka ng tama. Ito naman si ate girl, sabi niya, love yourself more than your boyfriend para sakaling maghiwalay kayo, mabilis kayo makamove on. Exactly, that's what I am saying. So, kailangan nyo mahalin yung sarili nyo una bago ang iba. Para kung maghiwalay man kayo ng mga jowa nyo, hindi kayo ganon ka-down. So, mabilis kayo makamove on, guys. Okay, guys, next si Narsky. Sabi niya, sobrang sakit that almost lost your mind, but of course, should to be strong. Ayang hangin, di ba? Ayan, guys, sabi niya, should to be strong, life goes on. Kailangan natin maging strong sa life, whatever it comes, whatever problem we're facing, we need to be strong. Wala kayong ibang makakapitan, guys, kapag kayo ay nag-iisa sa abroad, kailangan yung mahalin ang sarili nyo at magpakatatag. Next naman, si Miss Anne, ang sabi niya, my boyfriend always Tom and Jerry, but is still strong because Egyptian man, quickly angry but kind and sweet. Ay, totoo yan, girl. Meron silang, most of them, they have that anger management. Pero napakabait po talaga ng mga Egyptian and mapagmahal, sweet. Basta makahanap ka lang nung tamang Egyptian, kung Egyptian talaga yung gusto mo, and darating din yan, ipag-pray mo lang. Hindi ko naman sinasabing lahat ng Egyptian ay mababait. Like what I've said before, guys, not all their fingers are the same. I'm happy for you, Miss Anne. Sana magtagal pa kayo ng jowa mo. Stay strong. Walang bibitaw. Next naman, si Siren X92. Sabi niya, paano kung gawin kang second wife? For me I don't accept, guys, na maging second wife dahil I believe na may nakalaang isang tao para sa atin. And kung mahal ka nung lalaki, ikaw at ikaw lang ang mamahalin niya. Kumbaga, 1:1 ba? That's very unfair sa ating mga babae kung meron siyang another woman, kahit na kasal sila. And I don't believe that those women that have the second wife in their family, they are that happy. Advice ko lang sa'yo, don't accept. May mga kabayan naman akong nakikita na kaya naman nilang maging second wife and they accept the religion. So if you really love that person, if you are willing to face all the consequences in the future, it's up to you. Ito lang masasabi ko sa'yo, good luck and God bless you. This is the last one, guys. Okay, dito tayo kay Alpha. Ang sabi niya, ano po ba nga asahan nyo sa lahi nila? Nasa dugo nila ang pagiging sinungaling. Kahit asawa ko, Egyptian, magiging puti na lang dugo ko sa stress. Tawa naman ako sa'yo, Alpha. So, hindi naman nga lahat ng Egyptian ay pare-pareho. Pero meron talaga ang iilan na sobrang sinungaling at manloloko. Sabihin na natin ganon. Pero marami din namang Egyptian. Kumbaga, parang 50-50 sila eh. So, natatawa ako sa'yo kasi yung way mo na mag-comment, parang you still in the positive way. So, kaya siguro mahal ka ng Egyptian mo kahit anong gawin niyang pagloloko, na-stress ka na. Pero I believe na mahal ka pa rin ng asawa mo dahil nga, he still choose to stay. Diba? Saka, ang importante dyan is hindi siya nagpakasal ng pangalawang asawa. Ikaw at ikaw lang yung mahal niya, guys. Ikaw at ikaw lang yung asawa niya. Until now, inshallah, hindi siya magpakasal sa iba. Huwag ka nang ma-stress. Be more positive in your life. And I'm happy for you that you're thinking in that way. So, that's it for today, everyone. Umaaraw na rin dito sa aking place kung saan ako nagtitake ng video para sa inyo, guys. I'll read more comments on this, my TikTok account, because you are a lot of people commenting, a lot of Filipinas commenting with that post of mine. So I'll see you guys on my next video. Bye!